abala ang karamihan sa paghahanda ng Noche Buena ilang araw bago magpasko, muling tinungo ng GMA Kapuso Foundation Team ang bayan ng Baganga at New Bataan para tugunan ang panawagan ng mga nasalanta ng Bagyong Pablo. Ilang araw kasi pagkaraan ng bagyo, marami po sa kanila ang nagkakasakit, dulot ng pabago-bagong panahon at siksikan sa mga evacuation center. Tunghayan po ninyo. Tila nagluluksa ang langit kasabay ng mga pamilyang naulila ng Bagyong Pablo sa Davao Oriental. Sa bayan ng Baganga, nakilala namin si Jaymar. Hawak-hawak pa ang tanging alaalang naiwan ng kanyang ama. Kwento niya, 7 oras silang palutang-lutang sa dagat matapos tangayin ng malakas na alon ng kanilang bangka. Pag ingon niya na, paningkamot ng game mo kay wala na ko. Pag kuha na ko na, patay da. Ikuha ko yung antipara. Ipugngam pa na ako. Taod-taod. Nakadi ko makaya. Di ko makaya. Kasi dagkong balod. Mapil ko sa iya. Ang amang pumanaw sa kanyang bisig, hindi na muling nakita. Habang bakas kay Jaymar ang isang pilat mula sa trahedya. Hindi rin nakaligtas ang asawa ni Lola Dominga matapos mawasak ang kanilang bahay. Atong papa nako mao tong nadatugan og halublak kana siya mao na siya nangalingkamot pod nga para pod siya mabuhi. Ang nabiyudang si Lola Dominga ngayoy pilay paika-ika. At dahil napinsala rin ang pinakamalapit na district hospital sa bayan ng Katiil, hindi naging madali ang paghahanap ng mga gamot at lunas para sa mga biktima. Kaya ang pilay ni Lola Dominga tila may komplikasyon na. Sa gitna ng masamang panahon, tinungo namin ang bayan ng Baganga para sa kalusugan caravan. Dala-dala ang malinis na tubig, pagkain at gamot. Kasama ang mga doktor na buong-pusong naglingkod. Bata at matanda, matyagang pumila para magpatingin. Isa na si Jaymar. Salamat po sa Kapusong Foundation. Kasi panghatag ko sa tambal. Sinuri rin ng isa sa mga doktor, si Lola Dominga. Ang problem kasi most of the patient nga may mga injuries, actually most of them are minor injuries naman, yung mga laceration punctured wound sa paa. Kagaya nitong matanda, no? Minsan may mga injury na hindi nag-a-appear on the first day, ganon. So after mga 3 or 4 days, ganyan, nagkakaroon ng swelling. Doon nalalaman na may mga fracture pala. Sa mga handog nating gamot, tila nabuhayan sila ng pag-asa. Salamat in town sa GMA na miyanhi diri na may makatabang sa mga diri kalisod. Sa New Bataan sa Compostela Valley, 400 residente naman ang ating napaglingkuran. Sa bawat handog na gamot, naway ito maging hakbang para sa tuloy-tuloy nilang pagbangon. At 50 residente mula sa New Bataan, sa Compostela Valley at sa Baganga sa Davao Oriental ang ating napaglingkuran sa nagdaang kalusugan caravan. Kaya taus-puso po kami nagpapasalamat sa Metrobank Foundation at gayon din sa Farex Health Corporation, ating mga sponsors at ang ating at nandun din syempre ang ating mga volunteer doctors mula sa Philippine Medical Association at sa lahat din ng mga donors na sumuporta sa project na ito. Sa mga nais pong maging bahagi ng aming mga projects, kabilang na ang Kalusugan Caravan, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwilier. Maaari ding mag-log on sa www.kapusofoundation.com.